The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na, ang namiss mo, Pastor Jeff, nagbabalik. Pastor Jeff, happy Easter Monday. Nandito na po si Manong Ted. Manong Ted, kilala mo pa ba kami? Ako po si Pastor Jeff po. Abay, alam mo sikat na sikat ka sa Bohol. Oo. Ano ba ginawa mo sa Bohol? Sinek mo ba, doon ka ba nag-stay doon sa mga resort na nandun mismo? Sa paanan ng Burol? Sa Bohol. Oo. Sa buhol-buhol. Oo. Nasa Bohol lang pala ito. Kala ko naman nasa bahay ka lang. Good morning po. May buntag kaning tanan diha sa Sugbo ug sa Tagbilaran sa Bohol. Tunda umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. So, Brad Jeff, mukhang naarawan ka din ba o kulang ka lang? Kasi sa akin dito may mga nagsasabi na parang kulang ako sa ilaw. Direk kulang ba ako sa ilaw o talagang natural ito? Eh baka kasi nagpa-araw ka sa Bohol. Natural lang ha? Okay. No worries. Hindi ho tayo sensitive dyan. Dahil tanggap ko po, ito po ang lahing kayumanggi. Ay, oo naman. Ang ibang lahi, mga nagbababad pa sa araw, ma-achieve lang ang ganyang kulay. At no worries po mga kapatid dahil hindi po ako tumatangkilik doon sa mga Saan? Easy. Oy, Daily Brad ngayon. Oo nga, kababalik mo lang ikaw talaga. Talaga. O, ito na si Pastor Oy, Jeff. happy birthday kay Jaime Chua. Uy, kailan? Binabati ka ni Inang Esther Perez. Uy, kailan ang birthday ni Ikaw Baby daw James? ang pinakamagandang lalaking manugang. Pinaka-favorite son-in-law ba? Oo. Birthday ni Jaime. Happy birthday, Sir Jaime. Sa Sabado ang kanyang birthday. Okay. Sige, Brad Jeff. So, thank you. Wala pa, hindi pa nga tapos. Ito magsisimula pa lang. Pero Oy, oo nga pala, thank you po kay Mon Gualvez, kay Maricel? kay Gerard Gerard de la Peña, de la si Peña JDT. at kay Maricel Halili. Yan. Salamat po na marami sa inyo pong paghalili sa atin po habang tayo po ay nasa Bohol. lalawigan. Ayan, salamat po na marami. Okay, thank you very much po. Salamat po na marami. Thank you. Okay, Brad, go ahead. Yes, Brad, batiin ko lang muna nakatune in ang aking mga kaibigan sa Philippine Navy. Wolfrag, Dwight, Dolnoan, thank you so much for tuning in. Ang ganda ng TV doon, nakatune in sila sa atin ngayon. At ako rin po ay bumabati rin. May namita ko, Brad Ted, Nenita at Emmanuel, yung kanilang nanay, 92 years old. Sobrang fan mo. Dapat presidente to ng yung fans club. Nanay Godofreda, 92 years old, lagi nakatune in daw kay Brad Ted. Bilib ako sa Salamat. kamandag Brad Ted. 92. Anyway. Opo, alam niyo ho, mga kapatid, kung kayo po may mga lolo pa, lola pa, mga magulang po, na mga super seniors, tangkilikin niyo po sila. Magpasalamat po tayo. Biyaya po may tuturing yan. Opo, na magkaroon pa po kayo ng mga matatanda. Yan, ng mga nakatatanda sa inyong mga tahanan. Tandaan po natin, opo, kinakailangan natin magpasalamat sa kanila. At wag ho tayong mapapagal sa pag-unawa sa kanila. Tatanda din kayo. Kung tatanda kayo. Sana naman. Okay? Sana Sige. naman. Ito na po. Tama. Ito na po, magandang balita. Understand. Hatid ng ating The Daily Brad. Yan, Lunes na Lunes, birthday na aking kaibigan, Pastor Ricky Vistan. Yan, and Amy, good morning. April Fool's Day daw ngayon, Brad Ted. Ito yung mga, alam mo yun na, sasakyan to ng mga tao, magkakaroon ng mga pranks at mga practical jokes. Pero pag sinabing fools, ano po ba ibig sabihin na tong fool or sa Tagalog ay isang hangal? May sinasabi po ba ang Biblia tungkol dito? Ano ba definisyon ng isang hangal? Naku, napakarami pong sinasabi ng Biblia about a fool. Pag sinabi po sa Biblia na hangal, kontra po yung kanyang mga gawi sa isang taong may wisdom or yung may karunungan. Sa Proverbs po, isang katutak ang definition ng isang taong hangal. Few lang po sasabihin ko, sabi sa isang Proverbs, para siyang bubbling fool. Parang yung dakdak ng dakdak, ayaw makinig. Puro opinion lang niya magaling, siya lang magaling. Pag may nag-air ng ibang opinion, hindi niya pinapakinggan. Another description po ng fool is yung kasalanan daw ay tinetake niya lightly. Yung mga consequences daw ng sins ay hindi niya siniseryoso. Gagawa ng kalokohan, tapos hindi kakalkulahin yung, ano ending na to. Mag-iwalay pala kami mag-asawa and all. So yung fools,
pasok lang ng pasok, hindi nagka-calculate ng consequence. Ang sabi pa nung iba sa Proverbs 13, ang isang fool ay proud sa kanyang maling ginagawa. Okay? Sila daw mayayabang sa kanilang, pinagmamalaki yung kanilang pagiging greedy. Alam niyo yun, pag tinignan mo, bakit siya mayabang ang sama ng ginagawa niya. Meron pa pong description sa Proverbs 15, hindi nakikinig sa instruction ng magulang. Ayan, I'm talking about yung parents po na may wisdom, ano? At karamihan naman po ng magulang ayaw ng mapasama ang anak. And then may isa pang full na description, sabi katulad daw ng aso, pasuntabi po sa mga kumakain, na bumabalik sa kanyang isinuka, yun daw pong full, ginagawa ulit yung ginawa niya na kaya ka nga nabagansya niya, kaya ka nga nakulong, ginawa mo yan, tapos inulit mo. So parang a full return to his folly, yung kalokohan. Pero ano pong pinakaugat na to? Sabi po sa mga awit 14:1, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ng kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, wala. Sabi ng isang salmo ni David, ano, there is no God, says the fool. Pag sinabi daw pong fool, naniniwala sila na walang Diyos. Kapag tayo po'y namumuhay na may paniniwala na walang Diyos, alam mo, Brad, Ted at Cha, sa tagal ko rin nagpapastor, ano, for parang 2 decades na rin, almost 2 decades. Okay, ang dami ko rin nakakadala upang palad, marami kong, hindi naman debate, nakakausap ng mga self-confessed atheists o hindi naniniwalang may Diyos. Alam niyo po, after na aming diskusyon, okay, it all boils down, na-conclude ko, ayaw lang nung tao na to na may accountability sa bandang huli. Di ba sabi po sa Biblia, pag namatay tayo, we'll face judgment. At yung accountability sa lahat ng ating ginawa dito sa lupa. Ayaw po ng mga taong self-confessed na atheist na may isang all-powerful God na nag-create sa akin and then will hold me accountable sa aking free will. Ayoko niyan. They believe na walang Diyos, pero in essence, they want to be God. Ingat po tayo. Kasi pag sinabi mong walang Diyos at ikaw nasusunod, in essence, ikaw ang Diyos. Yan po ang pinanghikayat ni Taning, yung ahas sa Garden of Eden kay Eva, pwede ka maging Diyos. Kagatin mo yan, ikaw ang magiging Diyos. Yung po pinanglure ni Satanas kay Eva. At yan din naman po ang dahilan kaya pinalayas si Lucifer na isang anghel dati, pinalayas sa presensya ng Diyos dahil gusto niyang maging Diyos. Kapag po sinabi natin walang Diyos, in essence, ayaw lang natin ng merong accountability sa huli. Kaya po mag-ingat tayo. Sundin po natin ang mga katuruan ng Diyos. Every time ayaw nating sundin ang katuruan niya, kabaliktaran ng ginagawa mo. Ibig sabihin, ayoko sumunod sa'yo, mas matalino ko, mas magaling yung diskarte ko, hindi kita susundin. In essence, ako ang Diyos. Mga awit 14:1, wala namang Diyos ang sabi ng isang hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Tayo po'y manalangin, Panginoon, huwag po kaming maging isang hangal. Sabi mo, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pamumuhay na may takot sa'yo. Yung takot na healthy kind of fear. Lord, yung takot kami na masaktan ka, takot kami makagawa ng masama, dahil alam namin na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ba't ka namin sasaktan? Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Pag may mga gagawin kami na hindi kalooban mo, may we pause and calculate. Kalkulahin namin. Worth ba gawin to? Worth ba mandaya? Worth ba manggulang? Worth ba magnakaw? Worth ba manira ng buhay pagka pinatulang ko itong may asawa na to? Baguhin niyo po ang aming pananaw at sumunod sa iyo upang kami tao na may wisdom at itihangal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread today. Ang aral nito para po sa amin. Lord, salamat po muli sa inyo pong pagkakaloob sa amin na pagkakataon na makaugnayan po at marinig ang mga magandang balitang itong hatid ni Brad Jeff. We pray, Lord, na siya po'y lagi niyong aalagaan at gagabayan sa kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. May mga bumabati sa Brad Jeff ng happy anniversary. Oo. Yes. Ngayon ba ang inyong anniversary ng kasal ni Ma'am Grace? Yes. Oo. Yan nga yung aking ending. 28 years na akong happily married Wow. sa nag-iisang Nice. baba. Pero April Fool's Day kayo kinasal, ha? March 31, Brad. March 31 naman March 31. pala. Okay. So, montik nang maging March 29.
So, Kamuntikan na. so lagi ding lagi din kayong tinatamaan ng Biyernes Santo. Oo. Yes, nakakatipid ako kasi Oo. dati gusto niya Nung 25th namin, Brad Ted, Mm. nagplano na ako, nagkaroon ng ECQ. Grabe. Silver wedding, ang planado na, nag-ECQ naman sa may Batangas. Plano yun. Holy Week din. Oo, so Sabi ko, oo nga kasi that time may pandemic kaya nauuso pa ang mga ECQ, ano pa yung mga Q na yon? MCQ, MECQ, dami nun. GCQ, diba? Ba't namimiss mo na ba? Ah, Huwag naman sana. Last time, kausap namin ng DOH dahil sa pertasi, siniguro nila na walang mangyayaring lockdown. sige. So, Brad Jeff, maligayang bati sa inyo. 28 years 28 ba? years, wow. Of ginamit lang. Love. bliss Ng togetherness. taon. Alam mo na edad ko, Brad. 28 years. Tagal na nun. Wow. Yung biyanan ko, Brad Ted, si Mami Angie, hapon, nanonood. Sa harapan ko habang ako nagpipreach. Oo. So sabi ko, Mami, kundi dahil sa'yo, wala ako napangasawa. Nax naman. Wow. Oo Yan. naman, tama. Yan ang ideal na manugang. Oo. Diba? The ideal son-in-law. Yan ang ideal. Kung gaano kamahal yung asawa, ganun din kamahal yung nanay ng asawa. O magulang ng asawa. Tama. Diba? Sige. Kaya dapat kung may regalo si Ate Grace ngayon sa'yo, meron din ng mga magulang niya. Ang biyanan niya. Oo. Liit na bagay. Sabihin lang niya, iparating lang niya dito kung anong gusto niya. Ako Ba? bahala sa Ang daling kausap. Oo. Nandiyan si Happy Ted. Okay, so Brad Jeff, good to see you again. At maligayang bati sa inyo ni Ma'am Grace sa inyong wedding anniversary. Mabuhay ang nagdiriwang ng anibersaryo ngayon. Ano po, ng kanila pong kapanganakan o anibersaryo po ng kanilang pag-iisang dibdib. Mabuhay. Brad, see you tomorrow. Mabuhay ka. Maraming salamat, Brad Ted, Jovic at Aimee Susim. Thank you for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.